Dito tayo magsisimula ng pagtanggal ng yero. Yan, nailipat na natin itong buntis na inahing baboy. Yan mga kamangyan, dahil nakapagbenta na tayo ng biik, nagpagawa na tayo ng CR dito sa ating babuyan. Malapit lang dito sa ating puso. Itong CR, maliit lang ang ating pinagawa. Tapos dito ang lababo. Tapos sa kabila naman ay lutuan. Kapag may bisita ay pwede dito magluto. Pwede rin mag-ihaw. Hindi pa natin napagawa ng pinto dahil hanggang dyan lang muna ang budget natin. Wala pa ring bubong. Dito banda ay nakapagpasamento na rin tayo sa daan. Ito yung kulungan nila. Ipapagawa na rin natin pa utay-utay. Ang gumagawa naman yan ay ang aking tatay, kaya wala tayong bayad sa labor. Ang plano natin ay pinaliitan na lang para madagdagan itong kulungan. Gagawin nating 8 kulungan. Itong dati ay 6 lang dahil medyo malaki itong gantong kulungan. Ito naman sakto lang dahil sa kulungan nila dati ganito lang rin naman ang size. Medyo naiinitan na rin ang ating mga alagang baboy dahil summer na ngayon. Noong isang araw nga ay may baboy tayo na mahina kumain dahil na rin sa init ng panahon, pero ngayon ay okay na rin, magana na rin kumain itong ating mga alagang baboy. Itong yero ay babaklasin na rin natin ngayon dahil matagal-tagal pa itong summer para hindi mainitan ng ating mga alagang baboy. May nadagdag na rin sa ating mga biik. Ito, 4 ang nailabas niya na biik. Yan si Amira, nanganak na rin. Bali unang anak lang kasi nitong ating alagang baboy. Naobserbahan natin na kapag unang anak ng ating mga inahing baboy ay kakaunti lang talaga ang biik, pero may chance naman na madami. Ito ngayon ay 4 lang. Makakabawi naman siguro ito sa sunod na panganganak niya. Malalaki naman ang kanyang mga biik at malulusog. Budik. Yan, 2 babae at 2 lalaki. Mayroon na ring mga may-ari yan. Tanggalin muna natin yung yero sa likod ng kanilang kulungan. Ito, yung yero na yan, yung ating mga tinanim na madri cacao, may tubo na rin. Papalakihin natin yan para kapag tag-init ay malilom dito sa ating babuyan. Dito tayo magsisimula ng pagtanggal ng yero. Ito banda.
Yan, isa na lang. Zero na lang. Hindi, ano, kita niyo na? Ha? Hindi. Pati doon, hindi mainit. No? Okay. Ha? Wala na. Yan mga kamangyan, presko na ang ating mga alagang baboy. Kahit walang gaanong hangin, hindi man lang gumagalaw ang mga puno. Yan, ganyan ngayon dito sa aming lugar. Wala man lang kahangin-hangin. Hindi na masyadong maiinitan itong ating mga alagang baboy. Natapos na nating tanggalin ang yero kahapon dito sa kulungan ng ating mga alagang baboy. Ngayon ay alas 4 na ng hapon. At ito na ang sitwasyon ng ating kulungan. Sa tag-ulan ay ibabalik na lang ulit natin ang yero dito sa likod ng kanilang kulungan. Dahil kapag umuulan ay pumapasok dito yung tilamsik ng ulan. Lalo na kapag malakas ang hangin. May natapos na rin na isang kulungan ng tatay ko. Ito. Wala pang harang pero ang ilalagay natin ay itong steel matting. Mamaya ililipat natin itong isang baboy dito sa isang kulungan para makapagawa ulit ng panibago dito. Linisin muna natin ito para mailipat na natin itong isang baboy. Walisan natin yung mga tira-tirang semento. Yan, linis na natin. Lagyan muna natin ng harang dito para pag binuksan natin itong kulungan nitong baboy ay tuloy-tuloy na siya dito. May harang dito. Ito, pwede na natin tanggalin tong harang niya.
para papunta na natin dun sa bagong kulungan. Labas na. Balik. Labas na. Labas. Oh. Balik. 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 Hoy. Hoy, ito ka. Yan, nailipat na natin itong buntis na inahing baboy. May bago na siyang kulungan. Kapag mga anak na, ay lalagyan lang natin ito ng risal. Utay-utay lang ay mapapagawa rin natin itong kulungan ng ating mga inahing baboy. Sa ngayon ay tiis na lang muna sila sa ganitong kulungan. Kapag nagka-budget na tayo ay matatapos din naman itong kanilang kulungan. Ganyan lang ang paraan natin dito sa ating baboyan. Utay-utay lang ang construction ng kanilang pabahay. O paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Happy farming. Bye bye.